Good evening to everyone. Nasa ikapitong linggo tayo ng pangkaraniwang panahon at ito na yung huling linggo ng Pebrero. Marso na. No? Sa Saturday is March. Tapos sa March 5, Ash Wednesday na. No? So salamat sa bilis ng panahon at salamat ulit sa araw na to kung saan napakalaking hamon na naman ang binibigay sa atin. Katulad ng last Sunday. Naalala nyo last Sunday, ano yung hamon? No? Yung mga beatitudes, mapapalad. Ang hirap-hirap naman. No? Mapapalad na mga mahirap, ang mga nagugutom, ang nagpipighati, no? Ang mga inuusig, no? Ang mga nagdadalamhati, ng mapalad. No? Paano naging mapalad yan? At ngayon naman, ganyan din, pinapaalala tayo, ibigin ang iyong kaaway. No? Love your enemies. No? If we do not love our enemies and we hate our enemies, revenge, kadiliman ang papasok sa ating puso. Talagang may ipon ang kadiliman. Eh. So in order for us to be liberated, we need the grace of God. On our own, impossible talaga naman magpatawad. Eh. Pero sa grasya ng Panginoon, it is possible. May kasabihan, paulit-ulit natin sinasabi, sabihin ko lang ulit sa inyo, di ba? Forgive and forget. Posible ba yon? Posible? Sige. Forgiving, posible. Forgetting. Kaminsan mahirap yung forgetting eh. Pero, do not pray for forgetting. We pray for forgiveness. Forgetting, okay. If you pray for forgetting, mag-ingat ka. Baka nagdadasal ka na ng Alzheimer, di ba? Naku, baka mamaya malimot mo lahat. Hindi lang yung kasala sa'yo. Lahat makalimutan, di ba? So when we say forgive, we forgive. Ang kagandahan ng forgiveness, pag nagpatawad ka, yung forgetting will start to heal. You may not completely forget, pero wala ng aray. Hindi na ganyong kasakit. But you will not forget. You will not forget. Hindi na ganyong kahapdi. Dati kasi pag naalala mo, pag hindi ka nagpatawad, hanggang ngayon, parang yung ginawa sa'yo, 10 dekada na, hanggang ngayon, parang kahapon lang. If you do not forgive. But once you forgive, the forgetting slowly naghihilom. Hindi na ganyong kasakit. Hanggang isang araw, wala na. Di ba? Nung iniwang ka ng iyong minamahal, naghilom na, pwede ka magmahal ulit. Di ba? Pero kung hindi, ayaw mo nagmahal kasi talaga yung sugat, sariwa pa. No? So we have to remember, we will forgive and forget. Not really forgetting, but allowing the healing power of God na we remember, pero because of God's goodness, because of the grace of God, because we cannot say, ang galing ko talaga, nagpatawad ako, it is God's grace. Kaya nga may kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Makadiyos na gawain yan, hindi makatao. Kaya naman napakahirap. Pero walang imposible sa Diyos pag hihingi tayo ng tulong sa Panginoon Diyos. With the grace of God, kaya. No? At least, the first step towards forgiving happens. Because if we do not allow the healing power of God, again, galit, revenge, kadiliman, palalim tayo ng palalim, pahirap ng pahirap. No? That is why we need, we need to forgive. Kailangan in order for us to be alive. So that is the first point I would like you to reflect on today, to join me. We ask the grace of forgiving. Maganda yung kwento sa unang pagbasa. No? Si David, no? Hindi pa siya, nung bata pa si David, inaawitan siya, naging matapat siya kay Haring Saul. Di ba? Yung unang pagbasa, di ba? Naging tapat na tapat siya, pero naging very popular si David na nagselos si Saul at gusto niya ipapatay si David, no? Isang araw, hinahunting ni yung Haring Saul si David, no? At nung hindi niya makita pa, nagpahinga si Saul sa isang kuweba at yung kwento, no?
Doon naman nagtatago si David, doon mismo nagtago, di ba? Sa kuweba na kung saan nagtatago si David. Kaya, nung natutulog yung hari, nakita ni David, nandyan mismo yung papatay sa kanya. Gusto niya patayin, di ba? Ito na yung pagkakataon para tapusin na yung tao naghahunting sa kanya. No? Pero hindi niya sinaktan. Hindi niya sinaktan. Hindi niya kinuha yung buhay ng Haring Saul. Even if it was right in front of him, no? Dahil sa biyaya na yan. At dahil dito, no, alam naman natin yung kwento, narinig natin sa Ebanghelyo, kung paano kinalugdan ng Diyos. Hindi naghari ang revenge, ang galit, o hindi ang pagmamahal ng Diyos. Kaya it is a beautiful story. Anyway, so we thank God and we ask for this. I would like to join you in reflecting also today, kasi sa February 25, sa Tuesday, anong petsa yun? Ano yung February 25? Ha? Ano yun? EDSA. No, yung people power. Yung kabataan, kasi youth mass ngayon eh. Yung mga kabataan, alam nyo ba ang February 25 people power? Alam nyo ba? Baka hindi masyadong maliwanag eh, no? Yung kwento eh, no? Kasi yung social media, kaya tayong hubugin kung anong gusto. Kaya delikado. Example. Naku, baka makulong ko nito, di ba? Sino ang may kasalanan sa gera sa Ukraine? Di ba? Ang Ukraine o yung Russia? Sino may kasalanan? Pero ngayon, sinasabi, ang nagsimula ng gera ay Ukraine. Minabaliktad. Ang nagsimula, yung Ukraine. Yun yung pinapalabas na kwento ngayon. Kaya, pag paulit-ulit natin narinig yung mga bagay-bagay, minsan, minamanhid tayo, wala na tayong magagawa niyan, tanggapin na lang, Minamanhid tayo eh. Kaya minsan, kunyari yung people power, the world acknowledge people power. What a gift the Filipinos' contribution to world peace with this beautiful celebration of people power. Ngayon, kinakalimutan. Hindi na siya, it is, I think, a working holiday. May pasok na ang mga bata, di ba? But it is para unti-unti malimot. Kaya we have to talk about it and continue to see how important people power is. Because if not, pwedeng baguhin yung kwento eh. Binabago yung kwento at pag-unti, lagi natin naririnig, ganyan pala ha, na nakukondisyon tayo sa what is true and that is not true. So we have to be careful with what we hear, what we continuously hear in the social media, in the news, kung saan tayo dinadala. Kaya, too much information is very dangerous. Because yung impormasyon na yan, hindi natin alam kung tayo ay dinadala sa tama o dinadala sa mali. Minamanhid na tayo kadalasan eh. Minamanhid tayo sa mga, we are being manipulated para okay lang yan. Okay lang yung corruption. Okay lang yung kasamaan. Wala tayong magagawa dyan. So, pag okay na yan, imagine the effect it will have in our lives. Wala na tayong gagawin, tatanggapin na natin, okay lang yan. Kasi nasanay na tayo, namanhid na tayo sa kadiliman. Kaya delikado. Delikado. Patuloy natin malaman yung totoo, ipaglaban natin yung totoo, ipaglaban natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin, no, sa araw na ito. So we thank God for this wonderful opportunity to pray for one another, especially those who we have difficulty relating with. No? Especially, we ask the grace of God for forgiving and forgetting in a way na wala nang aray. We'll remember in a different way the love of God who will heal us. Salamat sa Diyos.